Hello, good evening po. Magandang gabi po. Lawrence Santa Ana po, ang ordinaryong tao. Ngayon lang po ulit ako mag-vlog. At dahil po sa may init na issue na aking napapanood sa social media. Pero bago lahat yan, tulad nung dati, ginagawa ko dun sa dati kong account na may 110 na followers na nilock ni Meta Facebook. At ganito po yung lagi kong paalala sa legislative, judiciary at sa executive. Public office is a public trust. Ang lingkod bayan dapat hindi balat sibuyas. May kasabihan, kung ayaw mong mainitan o mapasok, lumayo ka sa kalan. Meaning, kung ayaw mong napupuna ang mga salitang lumalabas sa matabil mong dila, ayaw mong napupuna ang mga kilos at galaw mo, huwag kang pumasok sa politika, huwag kang pumasok sa serbisyo publiko. Ganon din po yung mga grupo o sekta ng relihiyon o mga individual na nagpo-post, nagagalit sila kung napupuna yung mga salitang lumalabas sa matabil na dila nila. Nagagalit sila pag napupuna yung mga kilos at galaw nila. Ngayon, kayong mga nasa sekta ng relihiyon at kung ano-ano pang grupo at sino bang individual, kung ayaw nyong napupuna yung mga salita nyo, kilos at galaw nyo, huwag na kayong mag-post sa social media. Kasi bawat post nyo, yan po ay subject sa kritisismo, subject sa obserbasyon, subject sa kanya-kanyang opisyon ng mga manonood at mga nagbabasa sa social media. Kaya kung pikon kayo, huwag na kayo mag-post sa social media. Ayan po. Alam niyo po, hindi ako sana mag-vlog ngayon eh. Nakagana ako pero hindi ako makatulog. Sa mga nababasa kong balita na sa Lunes, marami raw magraraling grupo. Meron pa isang grupo ng sekta ng reliyon, sinasabi nakikisabay daw si Bongbong Marcos yung sona niya sa ika-12 anibersaryo ng sekta ng relihiyon ni Eduardo Manalo nung itatag o irehistro sa Security Exchange Commission na Bureau of Commerce pa lang noon, July 27, 1914. Sinasabay daw doon yung anibersaryo ng SONA. Yung SONA po na ayon sa Constitution o sa Ligang Batas, na ang SONA ay ginaganap tuwing huling Lunes ng July taon-taon. Yan po ang nakalagay sa Constitution. Batas po yan. Batas po. Kaya yung nagsasabing nanggagaya si Bongbong o yung SONA, maling-mali po kayo ng pangunawa para sa mga mangbang at stupidong bobotante lang ang naniniwala doon. Ngayon, ang napapansin ko po, tulad nga noon, ang daming nagrarally. At alam naman natin na bantad, parang judicial notice na yun, o public knowledge na lahat ng purpose o layunin ng mga nagrarally ay ibagsak o patalsikin si Bongbong Marcos at ipalit ang mandarambong at makachinang si Sara Duterte. Yan lang naman po ang nag-iisang layunin o purpose o proximate cause ng mga grupong nagrarally na galit sa administrasyong Marcos. So, yan lamang po. Tandaan po natin na lahat ng nagrarally, lalo na sa Lunes, ang proximate cause niyan o ang ugat na layunin niyan ay patalsikin si PBBM at kanilang ipalit si Sara Duterte na mandarambong at maka
China. Yan lamang po, isa lamang po layunin ng mga grupong yan. Patalsikin si Bongbong Marcos at ipalit si Sara Duterte na mandarambong at maka-China. Ito po ay aking opinyon, obserbasyon at solusyon sa mga problemang panlipunan. Ang solusyon po, hintayin po natin yung angkop na proseso o due process na naayon sa batas. Tapusin ni PBBM yung kanyang termino at kung gusto niyo siyang palitan sa 2028, iboto niyo sa 2028 kung sino gusto niyong pumalit kay Bongbong Marcos. Pero sa ngayon, ang sinasabi kong solusyon para matahimik po ang ating republika, hintayin niyo po na matapos yung pananatili o panunungkulan ng duly constituted authority na pwesto ni Bongbong Marcos. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Ordinaryong tao po, isyong panlipunan. Thank you po.